So good afternoon, everyone. So we are Group G again. So this presentation would serve as the explanation for the performance task that was recorded earlier. So let's proceed with the subtractor and the function of its circuit first. So, before muna yun, tignan muna natin yun sa binary. Wait lang. Balik nyo dun sa may binary. Para gagawin yan. Subtractor binary. Yan. So, ito yung naging result natin dun sa previous na video, which is yung 001, 10, 1011, 1101, 0110, and 010. So, ito yung mga naging result natin at kung compute natin sila isa't isa, is magiging same pa rin sila doon sa kung ano na nakuha natin. So, doon, nangyari dito. So, 1100 minus 1011 equals 1. So, 10000. Which is same yung result. As well as dito, which is, ang gagamitin dito is this complement. So, hanggang 2's complement lang, which is basically, kunin natin dito. So, 0001 plus 1 is 10, 0010, and then afterwards, 0010 plus 1001 is that we will get the same result. And likewise, dun naman sa mga iba rin. Same dito, so 011, kinuha na agad natin yung 1's complement plus 1, so 111, 0111 plus 0110. Kaya 1001, 1001, so 10111, so 1101. So same then, as well as sa iba, given na, so 1 minus 1, 0, bring down 1 kasi 0, then 1 minus 1 is 0, then same lang dito, is, tapos 1, 0 minus 1 is 1, then bring down 0, so naging 0 na to, tapos, borrow 1, so magiging 1, 0 minus 1, so 1, then bring down 0. So, same lang sila naging result natin dun sa ating circuit. Okay, now moving on dun kung paano natin apply yung half subtractor natin sa subtractor tayo. Yan, 4-bit subtractor. So, makita natin, compose yung subtractor natin ng half subtractor, isang half subtractor, then tatlong full subtractor. 1, and 2, and 3. So, ganun din siya dun sa adder natin. Na-compose naman siya ng half adder, then full adder. But, before we move on that, dito naman tayo kay half subtractor. So, paano natin na siya na-apply? So, kinuha muna natin yung C difference natin, which is C A0, then B0. Which is ito yung magiging difference natin. Then, dito naman, with itong may not gate, ito naman yung magiging borrow out natin. What, ano ibig sabihin nun? Dito tayo magbaborrow dun sa ibang value dito. Dito kailangan full subtractor. So, dito yung magiging borrow out. Then, ito yung magiging difference. Kung saan ito yung first value natin or ito yung LSB natin. This significant value. Itong si half subtractor natin. So, siya yung magiging first bit natin, then baborrow out siya dito kay full subtractor. Okay, try nyo parts, i-zoom nyo. Okay, dito naman tayo sa full subtractor. Dito sa full subtractor. Saan siya ba? Yan. Ngayon, dito, yung borrow out natin, mula kay dito kay half subtractor, kung saan yung borrow out niya, ito yung magiging borrow in natin. Ngayon, sa circuit natin, iba lang siya dun sa full subtractor na represent, pero it is another way kung paano ginagawa si full subtractor na kung saan compose siya ng dalawang half subtractor. So,
Yan yung pagka-compose niya. So, dalawang half subtractor. Ngayon, yung borrow in natin is mag-e-XOR siya dun sa magiging value or output ni XOR dito kay A1 and B1. So, naka-XOR siya dito, which is gonna be the difference na makukuha natin, which is dito sa second bit natin. Then, afterwards, yung isa pang output dito ni borrow out or ni borrow in, kung saan yung magiging ano naman dito is naka-end naman kay naging output ni XOR pero naka-not gate. So dito na mangyayari if ever kung magbabaro pa ba tayo or hindi. So siya mag-determine din whether magbabaro pa ba tayo sa sunod na bit or hindi. At i-OR naman siya dito sa isa pang borrow count. Kung saan kung either na mag 1 or 0, either dito sa dalawang ito, is either magbabaro pa ba tayo dun sa sunod na bit or hindi na. So, doon naman sa third bit, which is isa na namang full subtractor. So, next naman natin is yung about yun sa pangatlo at yung pang-apat na full subtractor. So, dahil sabi ni Saison, may dalawa itong, nagko-compose ito ng dalawang half subtractor. So, di ba kagaya na sinabi niya kanina is may borrow out. So, dahil nga hanggang 4 bits ito, hanggang sa pang-apat, hiram tayo. Ay, hanggang sa makapunta tayo sa apat, hiram tayo ng hiram. Magbabarrow in tayo ng magbabarrow in. So, ito yung borrow out niya. So, dahil nga hiram tayo ng borrow in, papasok to dun sa first pin nung NOR. O, dito sa pinaka-una nating subtractor. Wait lang. Adjust ko lang to. XOR yan ha. Oh, sorry. So, yung makukuha nito dito sa first full subtractor is mapupunta sa difference, then mapupunta dun sa output na isa. Then yung next naman, yung sa susunod na full subtractor, bali connected din yun dun sa isa pang connection para dun sa difference. Then yung isa naman is connected dun, yung dalawang end na kasama ng dalawang full subtractor is mapupunta sa borrow out. Then yung borrow out na yun mapupunta naman dun sa pang last na or dun sa panguling bit natin. So same process lang din, yung na-borrow out natin pupunta lang din dun sa first pin ng XOR dun sa pinakaunang full subtractor, then sa pangalawang full subtractor, kukunin din na connected siya dun sa, ay di ko pala nasabi kanina dun sa pangatlo nating full subtractor. Bali connected nga pala yun sa A2 then B2. Then ito namang sa pang-apat na full subtractor natin connected sa A3 saka B3. Then papasok na yun. Yung B3 natin papasok dito sa pangalawang pin, then yung A3 papasok dun sa first pin. Then yung B out ko-connect siya dito sa first pin para dun sa difference. Then yung pin 2 naman, ko-connect yung input ng A and B natin, which is yung A3 saka B3. Then mag-out yung pagka yung computation ng gate, doon naman out yung difference papunta dun sa pang last natin. Wait, burahin ko lang. Yan, dito pala yung pang-apat. So next, difference. Okay, tama. Then yung next naman nun, magna-notch muna siya dito. Then papasok dito sa end.
Then yung second pin naman yung second pin naman ng end is kukunin natin yung value nun sa borrow out or yung borrow in, binarrow in dun sa pang-apat na full subtractor. Then yung next nun, connected lang yung nut dun sa A3 natin, papasok dito sa end. Then yung isa natin is connected lang sa B3. Then mag-out siya dito. Tapos papag ano naman natin, i-OR naman natin yung end nung isang half subtractor and yung isang end ulit ng half subtractor. Then dahil 4 bit nga lang to, dito nalalabas yung pang-bit sign. So, yun lang. Siya rin yung borrow out. So, to further expound pa dito sa bit sign na to. So, ano ba ibig sabihin ni bit sign? Since dito sa pagko-compute dito sa kay binary is ang ginagamitan is 2's complement. So, therefore, hindi natin i-expect na kung 1101 is 1111. Hindi natin i-expect na magiging result niyan is 1, negative 1. So, hindi ganito ang computer na pagbasa. Ginagamitan siya ng 2's complement. And dito nga parang ina-output ni circuit. So, itong bit sign na to mag-determine whether na positive or negative. Kaya nga sabi dito, if the bit sign result is 1, then it is negative. Else is positive siya. So, yun din yung kay bit sign. At saka, yun ang nangyayaring difference is A and B difference. Kung saan ganito yung parang orientation niya. Minus B. If na malaki itong si B, then expect natin ang result ni bit sign ay 1. Else, kung hindi naman, is kung malaki si A, is ay B, then ang expected na result natin kay bit sign is always 0. Basically, yun yung kung paano nangyayari dito sa ating 4-bit subtractor or sa nangyayaring difference. So, next naman ay kay adder or 4 bits adder. So, let us proceed naman dito sa ating adder. So, wait lang. Bali ako na rin pala magpe-present yan kasi hindi ako makakapag-drawing. So, dito pala sa adder natin. So, basically parang ano lang siya, yung sa arithmetic ng binary. So, gawin natin is this is gonna be A. This is gonna be A. This is gonna be B. So, papagplasin lang natin siya. So, 0 plus 1, bring down 1. 1 plus 0, bring down 1, bring down 1. Then 1 plus 1 equals to 1, 0. Sorry dun sa mouse ko. Sira kasi. So, next tayo. Same lang rin. Itong dalawa. Ayan. So, bring down natin 1. Bring down 1. 1 plus 1 is 1, 0. Carry 1. Then 1 plus 1 is 1, 0. Tama ba? Tama, diba? Tama. Then 1, 1. Then proceed tayo dito. 1 plus 1 again. 1 is 1 carry 1. Then 0 plus 1 is 1. Then pagplasin lang natin yung carry tsaka ito. Then 1, 0 ulit. Since carry natin siya dyan, then i-bring down lang natin to. Then i-bring down lang rin natin ito. So next naman, same lang rin here. So 1 plus 1 equals 1, 0. Carry 1. Then
Tama. Then, bring down lang natin yung carry. So, magiging 1 yung sagot. Then, 1 plus 1 ulit equals 1, 1, okay, 1, 0. Ano? Ang gulo talaga ng drawing ko. So, ayan na. Saan tayo? Tapos na to. 1, 0. Then, yung carry plus yung sa A natin will be 1, 0. So, itong nandito sa pang fifth natin, yan yung carry natin. Yan yung ilalagay natin dun sa carry. Dun sa may proceed tayo dun pagtapos. So, same lang here. So, 1 plus 0 equals 1. 0 plus 1 equals 1. Then, bring down lang natin. So, let us proceed to other. Wait lang. So, let's proceed to the 4 bits adder. So, here sa adder, same lang siya sa subtractor. So, yung subtractor basically, meron lang siyang NOT. And meron siyang NOT gate. So, dito naman is, alisin lang natin yon. Then, expect natin, ito yung sinasabi kong input A and input B. So, kanina, nakita nyo naman yung sa adder natin. This is A. And this is B. So, ginamitan namin to ng isang half adder, then tatlong full adder. So, yung full adder, gaya ng sinabi nila sa Saison, ang full adder is nagko-consist lang siya ng dalawang half adder. So, start tayo sa B0 and A0. So, ang B0 natin, ang A0 natin, papasok siya sa first pin ng ating XOR, while ang ating B0 ay papasok sa second pin ng ating XOR. So, the sum of it would go to yung unang pang-indicate natin sa 4 bits output. Then, next would be the carry out. So, kung nakikita nyo, pansin nyo kanina is, di ba, meron tayong mga carry. So, yung carry out na yun, ito yun, dito siya pumapasok sa ating AND gate. So, same lang rin siya. So, galing rin siya sa, magsisimula siya sa B0 and A0. So, from B0 and A0, B0 serving yung first pin ng ating AND, and then A0 serving the second pin. Then yung carry out nun, magiging carry in na papasok naman sa ating full adder, yung first full adder natin. Pasok siya dun sa second output. Then, magtutuloy-tuloy lang siya hanggang gamitin na natin yung B1 and A1, which is magiging the second bit natin. So here makikita natin to A1 and B1. Wait lang. So A1. Wait. Putol. A1 and B1. So ang pasok naman yan dito is same lang rin sa taas, sa half adder natin, papasok siya sa XOR. So yung B1 natin will go to the second pin of our XOR. So technically pang first, third, parang ano siya, baliktad eh. So pasok siya dito sa pin ng ating XOR, second pin sa ating first full adder. Then yung output niya is papasok siya sa AND gate, sa second carry out natin na magdediretso sa ating second full adder. So
makikita nyo dito, meron ditong OR. Ayan yung ah, magko-connect ng ating first full adder papunta sa tawag dito. First full adder papunta sa third bit natin. So, kita na din natin dito. Ito yung carry out natin kanina. Same lang rin dito sa half adder natin. Ito yung carry out din na manggagaling siya dito sa B1 tsaka sa A1. So, ang punta niyan is dun sa OR gate natin na papunta rin dun sa carry in ng ating third bit. So, next. Wait. Break ko. So dito naman, paano nga ba natin masasabi na nai-apply natin si 4 bits adder or si adder na tinatawag? So basically, makikita natin na compare sa subtractor natin, hindi tayo dito gumamit ng any not na gate, 'di ba? So mako-consider natin siya na lahat ito is adder. So kung makikita natin na si pin 1 and pin 2 is connected na lahat sumunod kay pin 3 and pin 3 sa input A and pin 3 sa input B. So dito makikita natin na gumamit tayo ng AND gate. Yan, dito sa pin 3 natin. Makikita natin yung ayan. Tapos dito, sinamahan natin siya ng OR gate din para ang kakalabasan niya is magiging full ladder siya kapag magkakaroon na siya ng out dito. So ano nga ba yung sa input B? So sa input B naman, connected dito si OR gate kay input A na pin 3 and kay input B na pin 3 din. So dito siya nanggaling yung mga inputs niya. So after that naman, since kumuha din si AND gate kay input 3, both input A and input B, so ang output niya is pupunta kay OR gate. Yan. So ang mangyayari, magkakaroon na ng carry out dito banda. Then, so dito, tulad ng sabi ni Prince kanina, na yung output nung yung output ng pin 1 and pin 2 is, ang nangyayari is nagsasama-sama na siya into full ladder para dito na lahat siya iikot. So ito yan sa OR gate. So ang mangyayari, ano nga ba yung magiging output ni OR gate? So si OR gate naman, pupunta naman siya sa sum. Yan. Then pupunta naman tayo sa pin 4. Dito sa pin 4, iisa lang gumamit tayo ng OR gate. So dito sa OR gate, makikita natin na same sila ng gate na ginamit. 'Di ba? Sa pin 3 tsaka sa pin 4. So ang mangyayari, kinuha yung input ni OR gate kay input B, then kinuha naman kay input A. So bukod kay OR gate, kumuha din si AND gate dito ng input. So ang mangyayari, ang output nila is pumasok kay AND gate. At dito naman is si OR gate naman. Ayan. So ang mangyayari, since may carry out daw tayo dito na papasok yung carry out natin. If ever na yung gagamitin natin na binary is may carry. Then dito naman lalabas si sum, connected siya. Bilhin natin. Dito na lalabas sa OR gate yung pinaka-sum nung binary.
sa 4 bits output. So yun lang naman yung sa 4 bits adder natin.